Kamakailan lamang, parang normal ang buhay, abalang-abala sa mga deadline sa trabaho at responsibilidad sa pamilya. Kami ng asawa kong si Kelly ay nagkaroon ng mga pagtatalo, ngunit walang tila hindi makayanan. Nagtayo kami ng buhay na magkasama, puno ng kagalakan at pinagsamahang mga karanasan, bagamat hindi ko maalis ang lumalaking pagkabahala. Sinubukan kong isantabi ito bilang stress lamang ng pang-araw-araw na buhay, ngunit lumaki ang tensyon sa pagitan namin ni Kelly at lumaki ang aming maliliit na hindi pagkakasundo. Tila malayo at pabago-bago siya, at sa tuwing susubukan kong pag-usapan ito, binabalewala niya ako. Alam kong may mali, ngunit hindi ko akalaing aabot ito sa ganito. Ngayon, nakaupo sa sahig ng silid tulugan, pagod at labis na nababalisa, halos hindi ako makapaniwala sa kinalalagyan ko. Kamakailan lamang, hindi ko akalain na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. Ang carpet, na dating ipinagmamalaki ko, ay sira na ngayon, isang simbolo ng lahat ng nagkamali. Ipinikit ko ang aking mga mata at bumulong, ano ba ang ginagawa ko? Mas magaling ako kaysa rito. Nang imulat ko ang mga ito, nakita ko ang kahoy na kama, at sa ilang sandali, naisip kong nakatayo roon si Kelly, ngunit alam kong hindi na muling magiging totoo ang pananaw na iyon. Lahat ay nawawala sa kontrol. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinusubukan kong patatagin ang sarili ko, nakadarama ng matinding kalituhan sa sitwasyon. Lumabo ang mundo sa paligid ko, ngunit napansin ko ang isang halos walang laman na bote ng alak at isang walang laman na bote ng tableta sa kama. Nakalimutan kong takpan ang bote, naisip ko ng may cap-aton, at pinuno ng amoy ng alak ang silid. Natataranta, hinanap ko ang mga liham na isinulat ko, nasa mesa ang mga ito sa tabi ng kama, hindi sa kutson, kaya hindi masisira. Paano kung maling tao ang makahanap ng mga ito? Naisip ko, ngunit agad kong isinantabi ang naisip, wala na ako para mag-alala tungkol dito. Bakit kailangang maging ganito? Tanong ko sa aking sarili, at nakaramdam ng apdo na umaakyat sa aking lalamunan. Kamumuhian ako ng anak kong babae dahil dito, ngunit marahil ay ginawa na niya ito, pagkatapos ng nangyari noong nakaraang linggo. Hindi ko na kaya ang sakit na ito, bulong ko, kahit na unti-unting nawawala ang aking buhay. Nanatili ang sakit, 1 linggo ang nakalipas, lalaban sana ako para mabuhay, ngunit ngayon ay pakiramdam ko ay sira ako, hindi gusto, at kinamumuhian. Wala akong nakitang ibang pagpipilian. Bahagyang hamupa ang sakit sa aking mga pulso, na nag-iwan sa akin sa kawalan ng ulirat habang ako'y unti-unting nakatulog. Inasahan ko ang isang bagay, marahil isang sulyap ng aking buhay, isang liwanag, o kahit kadiliman, ngunit walang nangyari, tanging ang pagtanto na gusto kong mabuhay ngunit huli na ang lahat. Habang nilamon ako ng kadiliman, naramdaman kong nawala ang huli kong lakas. 1 linggo ang nakalipas, nakikipagtawanan ako sa anak kong si Grace, iniikot siya sa aming bahay sa Perth, Australia. Siya ay 19, at kaka-propose lamang ng kanyang kasintahang si John. Daddy, nag-propose siya, sabi niya, kumikinang ang kanyang mga mata. Alam kong mangyayari ito at ibinigay ko ang aking basbas. Si Grace at John ay magkasama na mula pa noong middle school, at hindi ako maaaring maging mas masaya para sa kanya. Pagkatapos ay masayang ikinwento ni Grace kina Kelly at sa akin ang tungkol sa panliligaw, pinag-treasure hunt ako ni John sa buong bayan at sa huli nag-propose sa ilalim ng isang puno sa Kings Park, sabi niya, nakakahawa ang kanyang kagalakan. Niyakap ko siya at pinaikot-ikot, tuwang-tuwa para sa kanila. Kinabukasan sa kusina, tiniyak ko sa kanya, kahit na bata pa sila, malakas ang kanilang pagmamahalan. Hinangaan ko ang singsing ng kasal sa kanyang kamay, nakangiting sinabi, napakaganda, Gracie, sabi ko, pagkatapos ay bumaling kay John. Mahusay ang ginawa mo sa pagpili nito. Suminghal si Kelly, na nakaupo sa malapit. Sa edad na 42, isa pa rin siyang magandang babae, na may kulay brown na buhok, kulay brown na mga mata, at kayumangging kutis.
Itinaas niya ang kanyang baso ng alak at sinabi, dapat kang magpasalamat sa akin, tinulungan ko si John na piliin ito. Mama, hindi iyon naangkop, sabi ni Grace, na bumaling sa kanya. Okay lang, sweetheart, sagot ni Kelly. Alam kong ikaw ang gumawa ng pangwakas na pagpili. Hindi ako komportable sa komento. Kumikilos ng kakaiba si Kelly nitong mga nakaraang buwan, maliliit na bagay, mga komento at pagkilos na hindi tila katulad ng mapagmahal na babaeng kilala ko. Ipinagpatuloy namin ang pagdiriwang ng pagpapakasal sa pamamagitan ng isang masayang hapunan. Pagkatapos ng dessert, umalis si Grace at John papunta sa kanilang apartment, at hindi ko maalis ang pagkabahala mula sa komento ni Kelly. Kinabukasan, dahan-dahan kaming nagising ni Kelly. Habang nagsisimula kaming magliligawan, bigla siyang humiwalay at naglakad papuntang banyo, na iniwan akong tulala. Kelly, tawag ko. Anong problema? Mula sa banyo. Sumagot siya, mayroon bang anumang bagay para sa akin? Pagkaraan ng 1 minuto, idinagdag niya, naglilinis na ako. Gulat na gulat, naligo ako at nakakita ng isang note sa kusina na nagsasabing aalis siya para sa araw na iyon. Nag-init ang ulo ko. Sa lahat ng aming taon na magkasama, hindi pa naging ganito kawalang galang si Kelly. Nagsimula akong magtaka, nanloloko ba siya sa akin? Nawala ako sa pag-iisip nang tumawag ang kaibigan kong si Roger. Hoy Bart, kumusta? Tanong niya sa kanyang karaniwang masayang tono. Wala masyado, sagot ko, sinusubukang itago ang aking pagkabahala. May mali, sabi ni Roger, na nakaramdam nito. Ginugol ko ang sumunod na 10 minuto sa pagkukwento sa kanya tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Kelly. Tumawa si Roger, kung nanloloko siya, wala kang masyadong magagawa, diborsyo ay 50-50 at wala siyang trabaho. Kukurutin ka niya. Hindi yan nakakatulong, sabi ko, naiinis. Nagiging realistiko lamang ako, sagot ni Roger. Mag-usap tayo bukas sa trabaho. Mayroon tayong report tungkol sa Pembroke Project na dapat ipasa, at maaari nating talakayin ito pagkatapos. Sige, sang-ayon ko nang walang gaanong sigla. Nagtrabaho kami ni Roger ng magkasama, ako ang senior engineer, at siya ang program manager. Gumawa kami ng isang mahusay na team, binabalanse ang mga kalakasan ng isa't isa. Sa paanuman, nalagpasan ko ang linggo. Umuwi si Kelly ng hating gabi na, halos hating gabi, at walang sinabi, kahit na alam niyang gising ako. Kinabukasan, sinubukan niyang umakto na parang walang nangyari. Hindi iyon mangyayari, sabi ni Kelly, na bumangon sa kama. Hindi, tanong niya, nagulat. Nagsimula akong magbihis para sa trabaho. Pagkatapos ng iyong kawalang galang noong nakaraang weekend, hindi ko kaya. Kung nanloloko ka sa akin, naputol ang aking sinasabi, hindi sigurado kung paano tatapusin. Ngumiwi siya, anong gagawin mo, Bartholomew? Wala kang magagawa, bahagyang lamambat ang kanyang tono, ngunit nagtataglay pa rin ng bahid ng pangungutya. Halika na, bumalik ka na lang sa kama, paghimok niya. Kailangan natin pareho ito. Umiling ako, sino ka? Hindi mo ako maaaring tratuhin ng ganito, Kelly. Hindi ka panipaniwala ang paghamak na ipinapakita mo. Well screw you, bulyo niya. Puno ng kamandag ang kanyang boses. Umalis ako sa silid, nasusuklam sa aking asawa sa unang pagkakataon sa loob ng 21 taon ng pag-aasawa. Nang umagang iyon sa opisina, halata na ako ay stressed. Agad itong napansin ng aking assistant na si Myra. Bart, okay ka lang. Parang wala ka sa sarili mo, sabi niya nang may pag-aalala. 10 taon ng assistant ko si Myra. Nang siya ay tinanggap, kakaalis lamang niya sa isang mapang-abusong relasyon at nagpakita sa interview na may pasa sa mata. Sa kabila nito, higit pa siya sa kwalipikado para sa trabaho, matalino, may kakayahan, at higit pa sa magandang mukha lamang. Sa paglipas ng mga taon, nakuha niya ang aking respeto para sa kanyang matatag na moral code at kakayahang pangasiwaan ang sarili. Nag-atubili ako,
ngunit sa huli ay ikinwento kay Myra ang tungkol sa sitwasyon kay Kelly. Habang ako'y nagsasalita, lumalim ang kanyang pagkunot ng noo, at sa huli, malinaw na galit siya sa aking kapakanan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Myra. Kung nanloloko siya sa akin, hindi ko nakita na darating ito, pag-amin ko, na nakadarama ng pagkatalo. Si Myra, na bihirang humawak sa akin, ay inilagay ang isang nakakaaliw na kamay sa aking balikat. Una, tapusin natin ang Pembroke meeting, may mga isyu sa mga tubo at konkreto. Sabi niya, na ibinaling ang atensyon sa trabaho. Ano? Bakit hindi ito binanggit ni Roger? Tanong ko, iniisip na kung paano haharapin ang sitwasyon. Bago pa namin ito talakayin, sumulpot si Roger sa aking opisina. Handa ka na, buddy? Tanong niya, nakangiti. Roger, ano itong tungkol sa mga problema sa mga tubo at konkreto? Tanong ko ng mahina. Iwinagayway niya ito. Huwag kang mag-alala. Aayusin natin iyan. Ang meeting ay naging isang sakuna. Ang mga may-ari ng Pembroke, na karaniwang pala kaibigan, ay halatang nabalisa nang ibigay ko ang aking progress report. Lalong dumilim ang kanilang mga ekspresyon. Nagtanong si Peter, ang CEO, paano naman ang mga concrete at pipe overruns sa Northeast? Tumingin ako kay Roger, na nagkibit lamang ng balikat. Habang nakatitig sa akin ang lahat, sinabi ko, kailangan kong suriin, ipinakita ng mga figure noong nakaraang linggo na ang lahat ay nasa loob ng budget. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Peter. Kung gayon, bakit ako pumirma sa mahigit $200,000 sa mga dagdag na gastos para sa konkreto at tubo sa nakalipas na 3 buwan? Natigilan ako at muling tumingin kay Roger, ngunit hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Iminungkahi niya na lumabas kami upang alamin ang mga bagay sa isa pang silid. Nakipagkita kami sa aming boss na si Clarence. Bago ako makapagpaliwanag, iniabot ni Roger kay Clarence ang isang folder. Nagtanong sila tungkol sa mga nawawalang materyales. Gaya ng inaasahan namin, sabi ni Roger. Bumaling si Clarence sa akin, puno ng galit ang kanyang mga mata. Anong sinasabi mo, Bartholomew? Halos sumisid siya. Nagulat ako sa kanyang tono. Sir, ipinaalam sa akin na ang lahat ay nasa track. Hindi ako nag-aproba ng anumang dagdag na gastos. Binuksan ni Clarence ang folder at sinulyapan ako. Kaya ito ang kwento na pinaninindigan mo? Tanong niya ng matalas. Nalilito ako. Si Roger, na seryoso ngayon, ay nagsabi, mayroon kaming mga requisition para sa $26,000, ang mga bayad ay napunta sa isang bank account sa iyong pangalan. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ganito mo ako babayaran. Halos sumisigaw si Clarence, at naramdaman kong nawawala sa kontrol ang sitwasyon. Natapos ang meeting, at si Clarence at Roger ay nagsalitan sa pag-akusa sa akin ng pandaraya, na tumatangging maniwala na ako ay inosente. Tinawag nila ang HR, at tinanggal ako sa trabaho, at nagbanta si Clarence na isasangkot ang pulisya. Para mas lumala ang sitwasyon, tinanggal din sa trabaho si Myra dahil sa malapit niyang kaugnayan sa akin. Habang ako ay sinamahan palabas na may ilan sa aking mga gamit, nahuli kong nakangisi si Roger, na iniisip na hindi ko mapapansin. Sa labas, natagpuan ko si Myra sa tabi ng kanyang kotse, umiiyak at nagulat. Myra, okay ka lang? Tanong ko, ngunit umikot siya, galit na galit. Hayop ka, Bartholomew. Gumawa ka ng $200,000 sa pandaraya at sinira mo ang trabaho ko. Nagtiwala ako sa iyo, sigaw niya. Hindi ako iyon, Myra. Sinubukan kong ipaliwanag. Pinutol niya ako. Nakita ko ang mga nilagdaang papel na may lagda mo. Paano mo nagawa? At iyong kwento tungkol kay Kelly na nanloloko, kasinungalingan din ba iyon? Sinira mo ang karera ko. Sa unang pagkakataon sa aming mga taon na nagtatrabaho ng magkasama, nakita ko ang purong galit mula kay Myra. Sinampal niya ako ng malakas, tinawag akong sinungaling at magnanakaw, bago umalis. Tulala, nagmaneho ako pauwi, kung saan naghihintay si Kelly. Ngumiwi siya,
Ang nanlolokong asawa ay bumabalik. Kaawa-awa. Sa mga sumunod na araw, napansin ko na tila halos masaya si Kelly tungkol sa lahat. Nalilito, hinarap ko siya. Anong nangyayari, Kelly? Wala akong ginawa sa mga ito. Ngumisi si Kelly. Hindi mahalaga, Bart. Tapos na ako sa iyo. Maya-maya pa, may kumatok sa pinto. Inabutan ako ng isang lalaki ng isang makapal na sobra. Na-serve ka na, sabi niya bago umalis. Divorce papers iyon. Kelly, isang diborsyo. Bulong ko, at lalong gumuho ang aking mundo. Tumawa si Kelly. Siyempre, may nakikita na akong iba sa loob ng ilang buwan, siya ang lahat ng hindi ka, kawili-wili at may pera. Nawala na sa iyo ang iyong trabaho, ang iyong pamilya, at malapit na ang iyong kalayaan. Lumapit siya, at nag-enjoy sa aking paghihirap. Padaliin mo para sa akin, pirmahan mo ang mga papel. Kukunin ko ang bahay at karamihan sa ari-arian, malapit ka ring makulong. Kaya, mananatili ka sa iyong lover, tanong ko, na nakadarama ng lubos na pagtataksil. Tumawa muli siya. Oo, at kapag nakakulong ka na, ipapaupa namin ang lugar. Huwag mo man lang isipin na stalk ako, o ipaaresto kita. Naupo ako, na labis na nababalisa sa lahat. Napansin ni Kelly ang bakas ng kamay na iniwan ni Myra sa aking mukha at ngumiti ng malupit. At least tinanggal din sa trabaho ang strumpet na iyon. Mamatay ka sa isang butas, Bartholomew. At sa gayon, lumabas siya. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw na walang ginagawa, kahit hindi umiinom. Kinabukasan, na hindi pa rin sigurado kung anong gagawin, sinubukan kong tawagan si Grace, ngunit napunta ito sa voicemail. Pagkatapos ng halos 20 ring, sa wakas ay sinagot niya. Anong gusto mo? Tanong niya ng malamig. Grace, ako, panimula ko, ngunit pinutol niya ako. Tumigil ka na, Daddy, sabi niya ng mahigpit. Sinabi sa akin ni Mama ang lahat tungkol sa iyong panloloko, pagsisinungaling, at pakikipagrelasyon sa iyong assistant. Napakaraming buhay ang nasira mo, at hindi pa ako nabigo sa sinuman. Hindi ako nakaimik, at nang susubukan ko ng sumagot, muli siyang sumabat. Makinig ka, wala kaming gustong magkaroon sa iyo ni John. Nasa balita ka, hinahanap ka ng pulis. Huwag kang pumunta sa aming kasal. Ayaw kong may lalaking tulad mo na maglakad sa akin sa aisle, hahanap ako ng iba. Wala akong sinabi habang tumutulo ang luha sa aking mukha. Nakikinig ka ba? Natanto mo ba kung gaano mo kalaki ang ginulo? Tanong ni Grace, ngunit hikbi lamang ang aking nagawa. Palem, Daddy, patay ka na sa akin. Huwag mo na akong kontakin muli, sabi niya, pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Bumagsak ako, umiiyak. Pagkalipas ng 2 araw, inaresto ako ng mga pulis, binomba ako ng mga tanong tungkol sa di umano'y pandaraya. Pinalaya nila ako ngunit sinabi sa akin na huwag umalis sa bayan, dahil mayroon akong court date sa susunod na linggo. Pagbalik sa bahay, tumingin ako sa paligid sa mga litrato ng pamilya at mga tropeyo ni Grace, napakaraming alaala na ngayon ay pakiramdam ko ay walang laman. Ang nakaraang linggo ay malabo. Sa kaibuturan ko, alam kong may nakaligtaan ako, ngunit wala akong ideya kung ano. Iniwan ako ng aking asawa, itinakwil ako ng aking anak. Tinanggal ako sa trabaho, at sinisi ako ni Myra. Kahit na ang mga kaibigan ay tumalikod, hinihiling sa akin na lumayo. Ako ay nag-iisa, talunan, walang ideya kung ano ang gagawin. Bilang isang engineer, sanay akong lumutas ng mga problema, ngunit ito ay pakiramdam na imposible. Pagkatapos maligo, pinilit kong kumain ng isang lipas na sandwich, na pinalalalim lamang ang aking kawalan ng pag-asa. Ang pagtanggal ni Grace sa akin sa kanyang buhay ang pinakamahirap na dagok. Tinitigan ko ang mesa kung saan nakaupo ang isang bote ng sleeping pills at alak. Sa unang pagkakataon, pumasok sa aking isipan ang mga madidilim na kaisipan, ngunit winaksi ko ang mga ito. Kailangan ko lang ng oras. Kinabukasan, nakatanggap ako ng isang restraining order na nagbabawal sa akin na lumapit kina Kelly, John,
at Roger at hinihiling na umalis ako sa bahay bago ang Lunes. Naisip ko na kakaiba na kasama si Roger. May nag-click sa isang pag-aalboroto ng galit. Tinext ko siya, "Hayop ka, kasalanan mo ang lahat ng ito. Hahanapin kita at sisirain kita." Wala akong natanggap na sagot, ngunit di nagtagal, bumalik ang mga detective, at pinagsabihan ako sa paglabag sa restraining order. Wala silang pakialam sa aking panig, gusto lang nila akong makulong. Sinabi nila sa akin na manatili sa bahay at mag-impake ng aking mga gamit na may isang detective na nagbabantay sa akin. Frustrated, uminom ako ng 3 shot ng alak at nagpa siya na sumulat ng mga note kina Kelly, Grace, at Myra. Kay Kelly, sumulat ako, "Nadismaya ako sa iyo. Isa kang taksil na strumpet, at sana'y masunog ka sa impyerno sa ginawa mo sa akin." Puno ko ng mga mura ang note, pagkatapos ay dinuraan ito bago itago sa isang sobra. Kay Grace, ipinahayag ko ang aking matinding kalungkutan at pagkadismaya na hindi man lang siya nagtanong kung ako ay nagkasala. "Hindi ako nanloko sa iyong ina, niloko niya ako. Hindi ako nagnakaw ng anumang pera," isinulat ko. Hinimok ko siyang makita ang mga kasinungalingan at lumaki. Pagkatapos ay pinalambot ko ang aking tono, na hinihikayat siyang mahalin ng lubusan si John at mag-isip ng mabuti sa akin kapag naayos na ang mga bagay. Hiniling ko rin sa kanya na huwag hayaan si Roger na maglakad sa kanya sa aisle, dahil pinagtaksilan niya ako. Nabahiran ng luha ang liham habang itinatago ko ito sa isang sobra. Kay Myra, nagsimula ako sa isang paghingi ng paumanhin, "Hindi ka dapat sisihin sa sitwasyong ito." Isinulat ko kung paano ko pinaniniwala ang pinagtaksilan kami ni Roger at malamang na siya ang may kinalaman sa aking asawa. Humingi ako ng paumanhin kung napakailangan ko siyang hindi komportable sa aking mga sulyap, na tinitiyak sa kanya na ang mga ito ay mahinahon lamang na pagpapahalaga sa kanyang kagandahan. Humingi ako ng kanyang kapatawaran kapag humupa na ang kanyang galit. Pagkatapos selyuhan ang mga liham, inilagay ko ang mga ito sa mesa sa tabi ng kama, na naglakip ng isang post-it note para imbestigahan ng mga detective ang pananalapi ni Roger kung gusto nila ang katotohanan. Sa susunod, gawin ninyo ang inyong trabaho at huwag itulak ang isang inosenteng tao sa ganito, isinulat ko. Pagkatapos, kumuha ako ng isang bote ng alak at mga sleeping pills sa silid tulugan. Pagkatapos ilagay ang mga liham sa mesa sa tabi ng kama, naglakip ako ng isang note para imbestigahan ng mga detective si Roger. Uminom ako ng isang mahabang mainit na shower, sumipsip ng mas maraming alak, at lumunok ng mga pills. Nagbihis ako ng maayos bago bumagsak sa sahig malapit sa banyo, na may hawak na isang straight razor habang pinag-iisipan kong wakasan ang lahat. Naisip ko kung paano ako naging hindi kanais-nais at kinamumuhian. Kalaunan, nalaman ko na dumating si Detective David R. Light upang tulungan ako. Sinusubaybayan niya ang sitwasyon at, matapos maalarma ng isang nag-aalalang kapitbahay, pumasok sa bahay upang makita akong nangangailangan ng agarang tulong. Tinawag ang isang ambulansya, at ang bahay ay naging isang crime scene. Nasa kritikal akong kalagayan nang matagpuan nila ako, halos walang malay at agad na dinala sa ligtas na lugar. Natagpuan sa investigasyon ang 3 nakatagong kamera na wala akong alam, kasama ang alak, bote ng pills, at mga liham. Nawalan ako ng malay sa loob ng 3 araw. Nang magising ako, tahimik na sinabi sa akin ng isang nurse na ako ay nasa isang pribadong ospital sa Hollywood. Itinuro niya si Myra, na nanatili sa aking tabi sa kabila ng lahat. Nang makita siya, tahimik kong binanggit ang kanyang pangalan, na Jean Ising siya. Agad niyang hinawakan ang aking kamay. "Bart, ano ba ang iniisip mo?" tanong niya, mahinahon ang kanyang boses sa kabila ng kanyang pagkadismaya, mga luha sa kanyang mga mata. Akala ko mas mabuti ito sa ganitong paraan, pag-amin ko, na lubhang napahiya. Suminghal siya. "Sa tingin mo ba ang pagwawakas ng iyong buhay ay ang sagot? Kilala kita sa loob ng mahigit 1 dekada, at hindi pa kita nakitang sumuko ng ganoon kadali. Ano ba ang iniisip mo?
Paulit-ulit na tinatanong ni Myra ang parehong tanong, matatag ang kanyang boses habang nakaupo kami sa katahimikan na mayroon lamang ang ugong ng mga makina sa paligid namin. Sa wakas, nagsalita ako, Myra, sobra akong humihingi ng paumanhin. Nang talikuran ako ni Kelly, ikaw, at Grace, pakiramdam ko ay nakulong ako. Walang nagtanong kung ako ay nagkasala, hinatulan na lamang ako. Sinabi sa akin ng aking asawa na mamatay na ako, itinakwil ako ng aking anak, pinagtaksilan ako ng aking kaibigan, at sinaktan kita. Hindi ako nag-iisip ng malinaw, nagpakalasing ako at, sa isang mahinang sandali, ginawa ang tila tama sa oras na iyon. Hindi ako dapat narito, malungkot kong sabi. Tumango siya, pagkatapos ay dahan-daang umupo sa gilid ng kama. Paumanhin din, Bart, bulong niya, lumuluha ang kanyang mga mata. Nagagalit ako at hindi ko isinasaalang-alang na maaaring inosente ka. Nagkamali ako. Okay lang, Myra, malambot kong sagot. Hindi okay. Ang katotohanan na narito ka na iniisip na ako ay bahagi ng nagtulak sa iyo sa ganito, hindi ko alam kung mapapatawad ko ang sarili ko, sabi niya, na nagsisimulang umiyak. Okay lang, Myra, ulit ko, na ipinikit ang aking mga mata, pagod. Nanatili kaming tahimik, hawak ang kanyang kamay ang akin hanggang sa inistorbo kami ng isang doktor, na nakangiti habang tinitingnan niya ang aking chart. Well, Mr. Other, mabuti at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Buhay. Hindi inaasahan na magiging, sagot ko. Sumimangot ang doktor, at ganon din si Myra. Magtrabaho tayo para mapanatili kang ganyan, sabi niya na nagpapababa ng kahalagahan ng aking komento. Sinuri niya ang aking mga tahi at vital signs habang nanunood si Myra, na humihingal sa pagkakita sa aking mga sugat. Ipinaliwanag ng doktor na kailangan kong magpahinga dahil sa pagkawala ng dugo at mga epekto ng pagbomba ng tiyan. Nabanggit din niya na gustong makipag-usap sa akin ang isang detective kapag kami ay nag-iisa. Muli, tinanong ko si Myra, narito ka ba dahil sa aking liham? Umiling siya. Hindi ko pa ito nakikita. Sinabi sa akin ni Detective Arlight ang tungkol dito, sabi niya, na nanginginig ang kanyang boses. Ang pinsan ko ay nagtatrabaho dito at tinawagan ako nang ma-admit ka pagkatapos ng tangkang pagpapakamatay. Hindi ko siya matingnan, na labis na napahiya. Nagpatuloy si Myra, galit pa rin ako nang umalis ako, ngunit sa kaibuturan ng aking puso alam ko na hindi mo ito magagawa. Nakatrabaho kita sa loob ng maraming taon. Nang marinig ko ang nangyari, napagtanto ko na ikaw ay naset up. Sobra akong humihingi ng paumanhin, Bart, humihikbi siya, nakapatong ang kanyang ulo sa aking dibdib, na binabasa ang aking gown. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya, na pinupunasan ang kanyang mukha. Nang subukan niyang alisin ang kanyang kamay sa akin, hinawakan ko ito. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga luha sa aking mga mata at ngumiti. Pinag-isipan ko ito ng higit pa at napagtanto ko na walang katuturan. Palagi mong mahal ang iyong trabaho, ngunit nang ipakita sa akin ni Roger ang mga dokumento, galit na galit ako, sabi niya, na napansin kung paano ako naninigas sa pangalan ni Roger. Siya nga, hindi ba? Si Roger ang nag-set up sa iyo. Tumango ako. Sa tingin ko, hindi ko ito mapapatunayan, ngunit naroon ang mga palatandaan. Hindi niya kami binigyan ng babala tungkol sa labis na paggastos, at may mga pinirmahang dokumento na hindi ko pa nakikita. Sa tingin ko rin ay kasama niya si Kelly. Tumigil ako, nakapikit ang mga mata, nahawak ang kamay ni Myra. Paumanhin, Myra, hindi ko akalain na itutulak ka ni na Roger at Kelly sa ganito, ngunit hindi ko mapatunayan ang aking pagiging inosente, kaya't ginawa ko ang ginawa ko. Tumahimik kami hanggang sa may isang bagong boses na pumasok sa usapan. Tama ka, hindi mo ito mapapatunayan. Magaling silang nagbalangkas sa iyo, ngunit ang mga tunay na kriminal ay hindi kumikilos ng ganito. Ang lalaking pumasok sa silid ay malaki at fit, na nagpapahayag ng kumpiyansa.
Mr. Other, ako si Detective David Arlight. Ako, kasama ang iyong kapitbahay na si Mrs. Hawkins, ang nakakita sa iyo. Natutuwa akong makita kang bumubuti. Nagkibit ako ng balikat. Salamat. Ngunit sigurado akong aarestuhin mo ako kapag ako ay pinalaya. Mapait kong sabi, na nararamdaman na mas humigpit ang paghawak ni Myra sa aking kamay. Tungkol doon, panimula ni Detective Arlight. Tiningnan kami ni Myra habang ipinapadaan niya ang kanyang kamay sa kanyang buhok. Naitalaga ako sa iyong kaso, at may ilang mga bagay na hindi magkatugma. Handa ka bang ma-interview muli? Sa tingin ko, wala na akong mawawala, sagot ko. Biglang nagtanong si Myra, paano ang isang abogado? Hindi ba dapat mayroon siya? Bumantong hininga ang detective. Oo, dapat mayroon siyang abogado, at magandang ideya iyon. Tumango si Myra at sinabi sa akin, ako na ang bahala. Umalis siya sa silid, na tumatawag habang pinapanood namin ng detective ang kanyang pag-alis. Nagkomento si Detective Arlight, malaki ang pagmamalasakit niya sa iyo, Mr. Other. Sa tingin ko kailangan mo ng mga tao sa iyong panig ngayon. Ako ang iniimbestigahan mo, paalala ko sa kanya. Ngumisi siya. Totoo, ngunit sa tingin ko may higit pa sa kasong ito kaysa sa nakikita. Naniniwala ka ba na inosente ka, hindi ba? Talagang, hindi ako magnanakaw sa isang kumpanya na gustong-gusto kong pagtrabahuhan, sabi ko, na ipinapakita sa kanya ang aking mga nakabalot na pulso. Sa sandaling iyon, bumalik si Myra. Ang pinsan kong si Reagan Brown ang magrerepresenta kay Bart, anunsyo niya. Ngumiti ang detective. Kilala ko si Reagan, magaling siyang abogado. Ipakausap mo siya sa akin sa lalong madaling panahon. Nag-usap kami ng ilang minuto pa bago umalis ang detective. Hindi karaniwan iyon, puna ko. Oo, hindi karaniwang ganito kabait ang mga pulis, sang-ayon ni Myra. Tumahimik kami ng kaunti bago ako nagtanong, sino ang nag-aalaga kay Tilly? Nasa nanay ko siya, sabi ni Myra, na nagbibigay sa akin ng isang drawing mula kay Tilly, isang eksena sa ospital na may mensaheng "Stay well soon." Nagdulot ito ng luha sa aking mga mata. Salamat, sabi ko. Uy, may balita ka ba kay Grace? Umiling si Myra. Sinubukan kong tumawag, ngunit walang sagot. Malungkot niyang sabi. Tahimik kaming nag-usap hanggang sa dumating si Reagan. Pagkatapos ng mga pagpapakilala, lumabas si Myra, na iniwan kaming nag-iisa. Si Reagan, tulad ni Myra, ay kaakit-akit, na may buhok na sandy brown, at malinaw na magkaugnay sila. Gusto ka niya, alam mo, sabi ni Reagan, na inuulit ang sinabi ng detective. Suminghal ako. Nakatrabaho namin ang isa't isa sa loob ng maraming taon. Ngumisi si Reagan. Ang mga lalaki ay maaaring maging clueless. Tumawa ako ng walang halakhak. Sa tingin ko pinatutunayan iyon ng aking dating asawa. Nagbigay sa akin si Reagan ng isang malungkot na ngiti. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko si Detective Arlight, at tila nasa panig mo siya. Mayroon akong ilang mga teorya tungkol sa kung ano ang nangyayari. At ako na ang bahala sa iyong kaso. Ang tanging krimen mo ay ang pagtitiwala sa mga maling tao. Pagkatapos ay nagtanong siya, ano ang gusto mo mula sa diborsyo? Dumilim ang aking mukha, gusto ko ang mas maraming makukuha ko. Naintindihan ni Reagan ang aking galit. Sina Kelly at Roger ang nag-set up sa iyo, posibleng nagnakaw mula sa kumpanya, at iniwan ka upang akuin ang sisi. Mayroon kang bawat karapatan na habulin sila sa lahat ng mayroon ka. Huwag kang magpigil. Gusto ko ang aking bagong abogado, si Reagan. Gumugol siya ng oras sa akin na nagtatanong tungkol sa mga pangyayaring humantong sa aking self-damage at tinitiyak sa akin na magiging okay ang lahat. Sinabi niya na tatawagan niya ako para sa isang formal na police interview pagkatapos ng aking pagpapalaya. Mabagal ang sumunod na ilang araw. Nanatili ako sa ospital na regular na sinusuri ng mga doktor at nurse. Dahil wala ang aking telepono, hindi ako makatawag sa kahit sino, at duda kung may gustong makarinig mula sa akin, ngunit bumisita si Myra kinabukasan,
na nagdala sa akin ng isang paperback book, Demi, ni Dan Simmons, na nagpatawa sa akin. Ito ay isang librong nasiyahan ako noong mga nakaraang taon. Habang nakaupo si Myra sa tabi ko na binabasa ang kanyang Pride and Prejudice, ngumiti siya at sinabi, "Narito ako upang alagaan ka." Nag-usap kami, at sa pananghalian, nagdala siya sa akin ng roast beef na may chips at isang chicken wrap para sa kanyang sarili. Sa kabila ng sakit sa aking mga pulso, nagsimula akong magkaroon ng pakiramdam na ako ay ako. Kalaunan, bumalik si Myra nang tanggalin ng mga doktor ang aking IV at ipinaalam sa akin na ako ay papal-abasin kinabukasan kung malinaw ang aking mga blood test. Hindi ko alam kung saan pupunta. Wala akong telepono o wallet para kumuha ng hotel, at hindi ako makakauwi, sabi ko sa kanya. Ngumiti si Myra. Nakakuha si Reagan ng court order para ma-access ang iyong mga gamit. Dinala ko ang iyong telepono, wallet, damit, laptop, iPad, at mga gamit sa pag-ahit. Namangha ako sa kanyang kabaitan. Salamat, ngayon ay makakahanap na ako ng hotel, sabi ko, ngunit napansin kong nag-aalala siya. Anong problema? Tanong ko. Tama ka tungkol kina Roger at Kelly, tahimik niyang sabi. Nang puntahan ni na Reagan, ng pulis, at ako ang iyong mga gamit, naroon sila, na magkasamang nakatira. Hindi sila umaasa ng mga bisita. Bumantong hininga ako. Paumanhin na nakita mo iyon. Anong nangyari? Bahagya siyang ngumiti. Sinigawan nila ako na umalis hanggang sa babalaan sila ng pulis na aarestuhin sila dahil sa paglabag sa isang court order. Pagkatapos ay nakuha ko ang iyong mga gamit. Lumuha-luha ang kanyang mga mata nang maalala niya ang pagkakita sa mantsa ng dugo sa carpet. Huwag mo nang gawin iyon ulit, pakiusap niya. Pangako, sagot ko, na itinataas ang aking mga nakabalot na kamay. Kinabukasan, na bagong malinis. Sinalubong ako ni Myra habang pinalalabas ako, at naglakad kami papunta sa kanyang kotse. Dinala niya ako sa isang condo complex sa Kings Park. Myra, bakit tayo narito? Maaari ba akong manatili sa lugar mo? Tanong ko. Siyempre maaari ka, ngumiti siya. Hindi mo kailangang gumastos ng pera sa isang hotel. Manatili ka sa aking guest room sa loob ng ilang araw. Makikipagkita si Reagan sa amin ngayong hapon upang talakayin ang iyong kaso. Nakapunta na ako sa bahay ni Myra dati, isang maaliwalas na two-story na bahay na ibinabahagi niya sa kanyang anak na si Tilly. Pagkatapos kong mag-ayos, dumating si Reagan, na nagdadala ng mga legal na dokumento at isang seryosong ekspresyon. Bart, napakaswerte mo, sabi niya. Ipinaliwanag niya na sina Roger at Kelly ay halos nakatakas sa lahat, ngunit nabunyag ang kanilang plano. Na-freeze ang aking mga account, kabilang ang isa na fraudulent nilang binuksan sa aking pangalan. Nakakuha si Reagan ng video evidence ng pagbubukas nila ng account at nagsasagawa ng legal na aksyon para sa fraud at mental cruelty. Tiniyak niya sa akin na malapit na silang harapin ang mga kahihinatnan. Sinabi rin sa amin ni Reagan na sinimulan niya ang legal proceedings laban sa aking dating employer para sa unfair dismissal. Inaasahan niya na malulutas ang lahat sa pagtatapos ng linggo at nag-ayos ng isang formal na interview kay Detective Arlight para kinabukasan, na pinapayuhan akong sundin ang kanyang mga tagubilin. Naniniwala siya na malapit nang arestuhin ang aking asawa at si Roger. Sa loob ng sumunod na oras, tinalakay namin ang mga detalye at nilagdaan ang mga dokumento. Tiniyak sa akin ni Reagan na ibababa ang lahat ng kaso kinabukasan. Pagkatapos niyang umalis, inilabas ko ang aking mga damit at toiletries. Ginugol namin ni Myra ang hapon na nag-uusap tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari sa susunod. Nang umalis si Myra upang sunduin si Tilly mula sa paaralan, binuksan ko ang aking telepono sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Natagpuan ko ang mga missed call at text na karamihan ay mula kay Kelly na kinukutya ako na lagdaan ang divorce paper bago ako mapunta sa kulungan. Nakatutuwa, mayroon ding ilang mga missed call mula sa aking dating trabaho na humihiling sa akin na makipag-ugnay, ngunit walang mula kay Grace.
Nang bumalik sina Myra at Tilly, sabik na ibinahagi ni Tilly ang kanyang araw sa akin, na puno ng enerhiya at excitement. Nasiyahan akong gumugol ng oras kasama siya, na tumutulong sa homework at nagbabasa ng magkasama. Ipinaalala niya sa akin si Myra, at ang kanyang inosenteng kagalakan ay isang malugod na paglaya mula sa aking mga alalahanin. Naghapunan kami at nanood ng TV ng magkasama bago matulog. Hiniling sa akin ni Tilly na ipatulog siya at binigyan ako ng isang yakap na halos nagpaluha sa akin. Ang kanyang tunay na pagmamahal ay isang malinaw na kaibahan sa sakit ng pagtanggi ni Grace. Pagkatapos, umupo kami ni Myra sa sopa na nag-uusap. Hinawakan niya ang aking kamay at niyakap ako, na tinitiyak sa akin na magiging okay ang lahat. Kinabukasan, pagkatapos ng interview kay Detective Arlight at Reagan, ibinaba ang lahat ng kaso laban sa akin. Nang gabing iyon, iniulat ng balita na may mga warrant para sa pag-aresto kina Kelly at Roger para sa fraud at identity theft, ngunit wala sila kahit saan. Nang gabing iyon, tumawag si Grace sa unang pagkakataon, ngunit hinayaan ko itong mag-voicemail, hindi pa ako handang makipag-usap sa kanya. Kinabukasan, tumawag at nag-text siya ng paulit-ulit, na humihiling sa akin na tawagan siya, ngunit hindi pa ako handa. Ang kanyang biglaang pag-aalala ay naramdaman na hindi tapat, na itinutulak ng fallout mula sa mga aksyon ng kanyang ina at ni Roger. Galit ako na madali niya akong iniwan at umabot lamang ngayon. Nang gabing iyon, nagkaroon ako ng isang bangungot tungkol sa gabing sinaktan ko ang aking sarili. Sa panaginip, kinukutya ako ni Kelly at Roger, at sumali sina Myra, Grace, at John, na iniwan akong mamatay. Nagising ako na sumisigaw, na pinagpapawisan ng husto. Dali-dali si Myra sa aking tabi, na nakatayo si Tilly sa pintuan na umiiyak. Inilagay ko ang aking ulo sa aking mga kamay at humikbi. Paumanhin, hindi ko ito kaya. Sabi ko, na sinusubukang kumalma. Sumampa sina Myra at Tilly sa kama kasama ako. Tiniyak sa akin ni Tilly, na sinasabi, okay lang, Tito Bart, nagkaroon ka lamang ng isang masamang panaginip. Sasamahan ka namin ni Nanay. Hindi ako makatulog pagkatapos noon. Nakatulog si Tilly sa tabi ko, na nakapatong ang kanyang kamay sa aking tiyan, habang tinitingnan ako ni Myra na may pag-aalala. Okay ka lang ba, Bart? Malambot niyang tanong, na niyayakap ako. Nag-isip ako sandali, hindi ako okay. Ito ay isang panaginip tungkol sa gabing iyon, hindi ko matapos, ngunit naintindihan ako ni Myra. Hinalikan niya ang aking pisngi at yamakap sa aking leeg. Anong gagawin natin, Bart? Bulong niya, na puno ng sakit ang kanyang boses. Mahigpit ko siyang niyakap at si Tilly. Aalamin natin. Ito. Magiging okay ang lahat. Sa sandaling iyon, tinulungan ako ng pag-aalala ni Myra na mas maging ako kaysa sa dati ko pa mula noong gabing iyon. Hinawakan ko silang dalawa hanggang sa sumikat ang araw, na nakakaramdam ng isang bahagyang pag-asa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, dinala ni Myra si Tilly sa paaralan habang sinimulan ko ang paghahanap ng isang tagapayo. Alam kong kailangan ko ng tulong. Pagbalik ni Myra, nakatawag na ako sa ilang tao. Ngumiti siya sa akin, pagkatapos ay sumeryoso. Bart, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya, at inakay ako sa sopa. Tumango ako, iniisip kong alam ko na kung saan ito patungo. Okay lang, Myra, sabi ko. Napagtanto ko na nakakatakot kagabi kasama si Tilly dito. Hindi maganda kung nagigising akong sumisigaw. Maghahanap ako ng ibang lugar. Nanlaki ang mga mata niya, at agad niyang hinawakan ang mga kamay ko, mukhang natataranta. Hindi, Bart, hindi yun ang gusto kong pag-usapan. Ang totoo, kabaligtaran pa nga. Huminga siya ng malalim. Bartley, mahal kita, sabi ni Myra, halos nagbubulol. Pardon, sagot ko, gulat na gulat. Mahal kita at matagal na, ulit niya ng mas mahina, namumula. Tinitigan niya ang mukha ko habang nagpapatuloy siya. Nang marinig kong nasa ospital ka, nabaliw ako sa pag-aalala.
Hindi ko kayang isipin na mawala ka nang hindi ko nasasabi sa'yo ang nararamdaman ko. Hindi ako makapagsalita habang nagpapatuloy siya. Sinubukan kong itago sa sarili ko, pero nasaktan ako kagabi nang makita kitang nasasaktan. Napansin kong hindi ka nakikipag-date, tanong niya. Oo, sagot ko, nagtataka, pero akala ko dahil kay Tilly. Parte yun, pag-amin niya, pero dahil din walang makakapantay sa'yo. Ipinahayag niya kung paano niya ako hinangaan mula nang magsimula siyang magtrabaho sa akin. Tinatrato ko siya ng may respeto, tinulungan ko siya, at pinaramdam ko kay Tilly na espesyal siya. Para kang isang ama sa kanya, sabi ni Myra. Nang gumuho ang lahat noong nakaraang linggo, hinandle mo ito ng may grace. Hindi ka nagalit, kahit noong sinampal kita, namula siya, naalala ang pananampal niya sa akin. Isa kang kamanghamanghang lalaki, Bart. Mahal kita sa napakaraming dahilan. Kung naging handle si Kelly para itapon ka, nandito ako para pulutin ka. Hinalikan niya ako, at parang tumigil ang oras. Kukunin mo ba ako, Bart? Gagawin mo ba akong babae mo? Tanong ni Myra. Gulat na gulat ako. Pinantasya ko na siya noon, pero nangyayari ito nang napakabilis. Alam kong tapos na ang relasyon namin ni Kelly, at pinaramdam sa akin ng pagmamahal ni Myra na hindi ako gaanong bigo, pero natatakot din ako na baka maging sanhi ito ng problema sa huli. Tila nararamdaman ni Myra ang pag-aalinlangan ko pero walang sinabi, hinawakan niya lang ang kamay ko at inakay ako sa kanyang silid. Pagkatapos, nakatulog kami. Nagkaroon ako ng isa pang panaginip na katulad noong una, kung saan pinahihirapan ako ni Kelly at Roger. Pero sa pagkakataong ito, lumitaw si Myra, pinagaling ang aking mga sugat, at lumipad palayo, iniwan ang lugar ng pagkabalisa at kalungkutan. Nagising kami sa tunog ng alarm. Nanginig ako pero hindi sumigaw. Habang nagbibihis kami, sinabi ko kay Myra ang tungkol sa panaginip, at mukhang nag-aalala siya. Isinama niya ako nang sunduin niya si Tilly mula sa paaralan. Lumipas ang ilang linggo, at parehong naaresto si Roger at Kelly habang sinusubukang tumakas ng bansa. Natakot sila nang mapagtanto nilang ibinasura na ang mga kaso laban sa akin at nagmaneho mula Perth papuntang Adelaide, kung saan nahuli sila ng customs. Tumagal ng 2 buwan bago sila maibalik sa Perth, pero sa panahong iyon, lalong tumibay ang relasyon ko kay Myra. Lumipat ako sa kanyang silid, na ngayon ay aming silid, at naramdaman kong ako'y nasa 20s na ulit. Malinaw na nahulog na ako sa kanya. Nang maibalik si Roger at Kelly sa Perth, napagtanto kong tama si Myra, halos hindi ko na iniisip si Kelly. Pagkalipas ng 1 buwan, kami ni Myra at Reagan ay nagpatotoo sa korte laban kay Kelly at Roger. Umiwas si Roger na tingnan ako sa buong paglilitis at sinentensyahan ng 15 taon. Si Kelly, gayunpaman, ay nakatingin sa akin sa buong panahon. Ibinunyag na si Roger ang utak sa likod ng buong plano, inakit si Kelly, at nag-orkestra ng pandaraya. Si Kelly ay sinentensyahan ng 20 taon bilang isang kasabwat, na may karagdagang 5 taon para sa mental cruelty batay sa ebidensya mula sa mga nakatagong kamera na itinayo niya para kay Roger. Pagkatapos ng hatol, ipinagkaloob ng hukom ang aming diborsyo. Itinuro ni Reagan na hinati namin ang aming savings at sumang-ayon na ipagbili ang bahay, na ang nalikom ay agad na hahatiin. Sumang-ayon din ako, sa matinding paghimok ni Reagan, na gumanap bilang trustee para sa mga pondo ni Kelly hanggang sa matapos niya ang kanyang sentensya. Hindi ako pinapayagang gamitin ang kanyang mga pondo ngunit maaari ko itong i-invest. Iniutos ng korte kay Roger at Kelly na simulan agad ang kanilang mga sentensya. Hiniling ng abogado ni Kelly na gugulin ko ang 1 oras kasama niya bago siya dalhin sa kulungan, at pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, pumayag ako. Sa silid ng interogasyon, mukhang talunan si Kelly, nakayuko ang kanyang mga balikat. Hindi tulad sa courtroom, hindi siya tumingin sa akin. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, tahimik niyang sinabi, paumanhin, Bartley.
Nagulat ako na siya ang unang nagsalita at humingi ng paumanhin. Talaga ba? Tanong ko, na nagpapakita ng ilang Cap-A-ton. Tiningnan niya ako na may luha sa kanyang mga mata. Oo, Bart, paumanhin. Gusto kong baliwalain ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit hiniling niyang magpatuloy, kaya sumenyas ako na magpatuloy siya. Salamat, sabi niya, na tinitingnan ako sa mata. Maniwala ka man o hindi, Bart, paumanhin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Mahal kita at mahal pa rin kita, sa kabila ng ginawa ko. Pero isang araw nagising ako na nakakaramdam ng kawalan na hindi ko maipaliwanag. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at nagpatuloy. Ilang linggo pagkatapos kong unang maramdaman ang pagkawala, nagsimulang mag-spiral ang mga bagay. Nagalit ako sa iyo dahil mahal mo pa rin ako kahit na hindi ko na nararamdaman ang parehong paraan. Napansin ito ni Roger at nagsimulang pindutin ang aking mga button. Inabot ng isang buwan bago magsimula ang affair. Pinaglaruan niya ang aking mga insecurities at pinatulog ako, pagkatapos ay ginamit ang aking pagkakasala upang ilagay ang kanyang plano sa aksyon. Maaaring hindi mo alam, pero palaging naiinggit si Roger sa'yo, ang iyong pamumuno, ang iyong tagumpay. Kinumbinsi niya akong magbukas ng bank account sa pangalan mo at palabasin na para bang nagnakaw ka ng pera. Alam naming pareho na pinagkakatiwalaan ka, at sa oras na mabunyag ang lahat, pinlano ni Roger na tumakas kami kasama ang pera. Akala namin hindi namin maaabot kung mahuli kami. Samantala, wala kang pakialam na sinisira mo ako, sabi ko. Nahihirapan akong pigilan ang aking galit. Tumango siya ng malungkot. Sa una ay ayaw ko, pero sinira ako ni Roger ng paunti-unti. Para gumana ang plano, kailangan kang masira ng tuluyan. Halos nagtagumpay ka, sagot ko. Kung hindi dahil kay Detective Arlight at Myra, maaaring nagawa mo na ito. Umupo kami ng tahimik bago magtanong si Kelly, pwede ko ba silang makita? Nauunawaan, inilagay ko ang aking mga sugatang kamay sa mesa. Huminga siya ng malakas at nagsimulang abutin ang mga ito ngunit nag-alinlangan, na tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Sa loob ko, napuno ako ng mga emosyon, galit, kahihiyan, at, sa aking pagkagulat, isang natitirang hibla ng pagmamahal sa kanya. Tila nararamdaman ni Kelly ang aking kaguluhan at tiningnan ako ng masinsinan. Talagang paumanhin, Bart, nahihiya ako sa ginawa ko. Paglilingkuran ko ang aking 20 taon nang walang apela. Nararapat ko ito. Tumango ako, relieved na haharapin niya ang kanyang sentensya. Muli siyang tumingala, Bart, para lang malaman mo, hindi ka naging masamang mangingibig. Mas magaling ka kay Roger. Makasarili siya sa kama, hindi tulad mo. Wala akong dahilan para sa kung paano kita tratuhin noong huling umaga. Sandali kaming natahimik, pagkatapos ay nagtanong siya, kayo ba ni Myra? Oo, sagot ko, medyo hindi sigurado. Ngumiti siya ng mahina, mabuti. Mahal ka niya sa loob ng maraming taon, alam mo. Kamakailan ko lang nalaman, pag-amin ko. May hilig at sakit sa kanyang boses, sinabi niya. Mahalin ka sana niya at pagalingin ang sakit na dulot ko. Hindi ka niya kailanman ipagkakanulo tulad ng ginawa ko. Siya ang lahat ng hindi ko. Kelly, ako, nag-alinlangan ako, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Huwag kang mag-alala, sabi niya, na pinupunasan ang aking mga luha gamit ang kanyang manggas. Sumang-ayon ako sa iyong mga tuntunin. Nagulat ako sa kung gaano kakabukas palad. Kahit na pagkatapos ng lahat. Bumantong hininga ako. Kelly, minsan kitang minahal ng higit pa sa iyong nalalaman. Kung kinausap mo ako tungkol sa iyong nararamdaman, marahil ay naiwasan natin ang lahat ng ito, ngunit sinusubukan kong lampasan ang iyong ginawa. Mayroon pa rin akong maraming galit sa loob. Gusto kitang sigawan, sakalin dahil sa sinabi mo, pero hindi ko kaya. Pinili kong tapusin ang aking buhay. At kailangan kong mamuhay kasama iyon. Sandali kaming umupo ng tahimik, pagkatapos ay sinabi ni Kelly, paumanhin, Bart. Nararapat ka sa mas mahusay kaysa sa ibinigay ko sa'yo.
Ibinabahagi ko ang pagkakasala sa pagtulak sa'yo ng sobra. Palagi akong mahihiya. Nakita ko ang liham na isinulat mo, at tama ka. Masusunog ako sa aking ginawa, ngunit nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay ka pa. Ikinuyong ko ang aking mga ngipin, nakikipagpunyagi sa mga emosyong umiikot sa loob ko. Paano masasabi ni Kelly ang mga bagay na ito ngayon? Sinusubukang pag-aanin ang galit at sakit na pinanghahawakan ko pa rin. Hindi iyon patas, kaya pinalitan ko ang paksa. Nag-alok akong pamahalaan ang iyong pera bilang paggalang sa aming mga taon. Na magkasama, magkakaroon ka ng sapat na pambawi kapag nakalabas ka kung gusto mo, sabi ko, sinusubukan at nabigong itago ang aking mga emosyon. Napansin ni Kelly ang aking pagtatangka ngunit sumang-ayon sa pagbabago ng paksa, na tumatawa ng mapait. Ako'y nasa 60s na noon. Sana ay sapat na para makapagretiro. Nag-usap kami saglit tungkol sa aming mga pananalapi, na nakapagpagaan sa aming dalawa, ngunit naramdaman kong mayroon pa siyang gustong sabihin. Nakausap mo na ba si Grace? Tanong niya, nag-aalangan. Umiling ako. Pinutol ako ni Grace. Tinanggap ang iyong mga kasinungalingan, at sinira ako nito. Hindi man lang siya nagtanong kung ako'y inosente, itinapon niya lang ako. Pagkatapos ng tawag na iyon, tumalikod ako para itago ang aking mga luha. Kung tumingin ako pabalik, nakita ko rin sanang umiiyak si Kelly. Nakaharap sa malayo, nagpatuloy ako. Sinubukan ni Myra na kontakin si Grace habang ako'y nasa ospital, ngunit walang nangyari. Pinunasan ko ang aking mukha at umupo pabalik habang ginawa rin ni Kelly ang pareho. Paumanhin, Bart, sabi ni Kelly, na kinukusot ang kanyang ilong. Pinlano namin ni Roger ito, kasama na ang pagpapabagsak kay Grace laban sa'yo. Tumango ako, nagliliyab ang galit sa aking mga mata habang inaamin ni Kelly ang kanyang mga aksyon. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa kahihiyan, alam na sinira niya ang aking relasyon sa aming anak na babae. Kung mayroon mang anumang konsolasyon, malungkot na sabi ni Kelly, pinutol na rin ako ni Grace. Galit at takot siya, at hindi ko ito maayos. Nakakaramdam siya ng pagkakasala tungkol sa kung paano kanya tratuhin, at ang katotohanang hindi ka nakikipag-usap sa kanya ay lalong nagpapalala. Huminto si Kelly, pagkatapos ay nagpatuloy, Bart, alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman sa'yo, ngunit maaari mo bang makuha ito sa'yo na patawarin si Grace? Kailangan niya ng kahit isang magulang. Napagtanto ko ngayon na kahit na wala ako sa bilangguan, ang pagkakasala sa aking ginawa ay sisira sa akin. Pakiusap, Bart, alagaan mo ang aming anak na babae. Huminga ako ng malalim. Mahirap ang hinihiling mo. Nasaktan mo ako ng malalim. Ngunit nang sabihin sa akin ni Grace na patay na ako sa kanya, mas masakit iyon kaysa sa anumang ginawa mo. Gusto kong muling kumonekta sa kanya, ngunit ang sakit ng iyong ginawa at ng kanyang ginawa. Hindi ko alam kung paano ito malalampasan. Tumango si Kelly, nauunawaan ang aking pagpupunyagi. Nakuha ko, malungkot niyang sabi, alam na sinusubukan ko ngunit mayroon pa ring mahabang lakbayin. Bamantong hininga ako. Tingnan mo, Kelly, sinusubukan kong huwag kang kamuhian. Kumukuha ako ng propesyonal na tulong, ngunit mahirap na huwag sumigaw at magmura sa'yo. Kung tungkol kay Grace, isasaalang-alang kong makipag-usap sa kanya, ngunit hindi ako makapangako ng anuman. Tila tumanda si Kelly sa harap ko sa pag-uusap na ito. Tumayo siya at sinabi, Bart, alam kong maliit na lang ang kahulugan nito ngayon, ngunit paumanhin sa aking ginawa. Wala akong dahilan, at alam kong hindi ko ito kailanman maitatama. Paglilingkuran ko ang aking oras at umaasa na balang araw ay mapapatawad mo ako. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mukha ay napupuno ng mga kulubot. Maaaring hindi ka maniwala sa akin, ngunit mahal pa rin kita. Nawala ko iyon sa paningin sa loob ng ilang sandali, ngunit palagi akong mamahalin. Tumayo kami sa awkward na katahimikan habang tumutulo ang luha sa mukha ni Kelly. Kumatok siya sa pinto, at binuksan ito ng kanyang prison escort. Bago umalis, tumingin siyang muli sa akin.
Mahalin mo si Myra, Bart. Ibigay mo sa kanya ang pagmamahal na handal kong itinapon. Mamuhay ka ng magandang buhay at itaas ang iyong ulo. Tandaan, may mga taong nagmamalasakit sa'yo. Kahit sa aking pinakamadilim na panahon, nawala ko iyon sa paningin, ngunit ipinagmamalaki kita. Nagiging ikaw ka na ulit. Palem, aking magandang lalaki. Hindi kita kailanman makakalimutan, sabi ni Kelly habang naglalakad palabas. Pinag-isipan ko ang aming pag-uusap. Walang sigawan, tinanggap ni Kelly ang pananagutan para sa kanyang mga aksyon at kanyang sentensya sa kulungan. Habang lumalabas ako sa silid, napansin ko ang isang bakas ng luha sa sahig kung saan naglakad si Kelly. Tumigil ako, nagluluksa sa kung ano ang dating, pagkatapos ay lumingon at lumakad palayo. Umaangat ang aking espiritu nang makita ko si Myra na naghihintay sa akin sa pampublikong gallery, na mukhang maganda kahit sa gayong solemn na araw. Naging maayos ba ang lahat? Tanong niya. Oo, sagot ko. Nakakagulat. Inaasahan ko ang mga dahilan, ngunit kinuha niya ang karamihan sa sisi at nagpakita ng tunay na pagsisisi. Ano sa tingin mo tungkol doon? Tanong ni Myra. Galit pa rin ako kay Roger at sa kanya, pero hindi tulad ni Roger, naaawa rin ako sa kanya. Alam niyang sinira niya ang lahat, at ngayon nagbabayad siya para doon. Tinalikuran din siya ni Grace, sabi ko. Tumango si Myra, pagkatapos ay nag-alinlangan. Nandito sina John at Grace. Sabi ni John, nasa kafe sila sa kabila kung gusto mong makipag-usap. Mukhang nagkaroon sila ng malaking away tungkol sa kung paano katrinato ni Grace, pero gustong-gusto kanyang makita. Huminga ako ng malalim. Sa tingin mo dapat ko siyang kausapin, di ba? Tumango si Myra. Oo, mahal ko. May sakit sa kaluluwa mo na si Grace lang ang makapagpapagaling, pero sasamahan kita sa buong panahon. At kung kailangan, ipagtatanggol kita na parang inang oso. Mahal kita, Bart. Lumapit ako at hinalikan siya. Mahal din kita, Myra. Iyon ang unang pampublikong pagpapahayag ko ng pag-ibig sa kanya, at wala akong pakialam kung sino ang makakita. Si Myra lang ang mahalaga. Tara na, sabi ko, at naglakad kami ng magkahawak kamay papunta sa cafe. Pagpasok namin, nakita namin sina Grace at John. Mukhang naguguluhan si Grace kung tatakbo ba siya papalayo o yayakapin ako. Ibinuka ko ang aking mga braso, at kumapit siya sa akin, umiiyak at paulit-ulit na sinasabing, "Sorry, Daddy." Sinulyapan ko si Myra, na ngumiti, at si John, na mukhang hindi sigurado kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng ilang minuto, marahan kong itinulak si Grace, at umupo kaming lahat. Kakausap ko lang sa nanay mo, sabi ko ng mahina. Tumango si Grace. Narinig ko, Dad. Sorry. Ako ay, itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Alam ko, Gracie, marami ang ipinaliwanag ng nanay mo, pero nasaktan ako sa mga sinabi mo. Pakiramdam ko ay pinabayaan ako ng isang taong akala ko ay palaging magmamalasakit sa akin. Ang pinakamasakit ay hindi mo man lang ako tinanong kung ako ay inosente. Namula si Grace sa kahihiyan. Dad, ako ay, inayos niya ang kanyang mga balikat. Hindi, kailangan kong sabihin ito. Dapat binigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag, pero hindi ko ginawa. Hindi ko masisisi si nanay o si Roger, pero kinumbinsi nila ako na nagkasala ka, na makukulong ka, na nagkakaroon ka ng affair. Sumulyap siya kay Myra. Nang tumawag ka, labis akong nasaktan kaya nasabi ko ang mga bagay na pinagsisisihan ko. Idinagdag ni John, iyon ang nagdulot ng marami sa aming pag-aaway. Nang mag-iwan ng mga mensahe si Myra tungkol sa pagkakaospital mo, akala ko ay isang trick iyon. Pinalabas ni nanay at Roger na naghahanap ka lang ng atensyon at nabahagi ng iyong plano si Myra. Tumingin si Grace kay Myra, pagkatapos ay sa akin. Sabi nila gusto mo lang ng atensyon, pero totoo, Dad. Sinusubukan mong, hindi niya matapos ang pangungusap, at wala ni isa sa amin ang nakakaya. Tumango ako, huminga ng malalim, at ipinakita kay Grace ang aking mga peklat. Sorry,
Gracie, nasa pinakamababang punto ako at hindi ko nakita ang paraan palabas. Nagpakalasing ako at nakagawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali, sabi ko ng dahan-dahan. Mahirap magsalita, pero alam kong kailangan kong ipakita sa kanya ang epekto ng kanyang mga salita. Nagsimulang humikbi si Grace sa kanyang mga kamay habang niyakap ako ni Myra habang nanganganib na tayo na malamon ng ating mga emosyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si John, sinusubukang pag-aanin ang mood. Alam kong seryoso ito, pero maaari ko bang ipalagay na may magandang nangyari sa lahat ng ito, tanong niya, sumenyas sa amin ni Myra. Tumingala si Grace, lumaki ang mga mata. Daddy, kayo ni Myra. Oo, tumango ako, nararamdaman ang pangangailangang magpaliwanag. Pero hindi ito isang affair tulad ng sinabi sa iyo ng nanay mo. Hindi ako kailanman nanloko. Nang magising ako sa ospital, tumanggi si Myra na iwanan ako. Kahit siya ay naniwala sa sinabi ni na Roger at ng nanay mo sa loob ng ilang panahon. Nagkasundo kami, at napagtanto ko kung gaano niya ako kamahal. Namula si Myra, ipinulupot ang kanyang mga braso sa akin at binigyan ako ng isang mabilis na halik. Ngumiti si John, at si Grace, pagkatapos ng ilang sandali, ay nakabawi. Salamat, sabi niya kay Myra. Salamat sa pagiging naroon para sa tatay ko. Tumawa si Myra, na nagpaga ng tensyon, at ginugol namin ang mga sumunod na oras sa pakikipag-usap, pagbabahagi ng aming mga karanasan. Sa isang punto, lumipat ng upuan si Grace kay Myra upang yakapin ako. Habang hindi napagaling ng pagpupulong na iyon ang lahat, ito ay isang simula. Inabot ng ilang buwan bago may tayo muli ni Grace at ako ang aming relasyon, at nagpunta kami sa counseling ng magkasama upang malampasan ang mga isyu sa tiwala at iba pang mga hamon. Isang mahirap na sesyon ang nagsasangkot sa akin na humihiling kay Grace na huwag ganap na alisin ang kanyang ina sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat, si Kelly pa rin ang kanyang ina, at nagbabayad siya ng presyo para sa kanyang mga aksyon. Sumang-ayon si Grace na bisitahin si Kelly, ngunit kung sasama ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, mahirap ang pagpupulong na iyon, at hindi namin gaanong napag-usapan ito pagkatapos. Ngunit nagsikap si Grace. Pagkalipas ng isang linggo, nagpadala si Kelly sa akin ng isang liham na nagpapasalamat sa akin sa pagkumbinsi sa kanya. Pagkalipas ng 6 na buwan, nang hamupa ang mga bagay, nag-propose ako kay Myra sa isang hapunan ng pamilya. Akala ni Natalie at Grace ay matagal na itong dapat nangyari, at nakipagkamay sa akin si John, sinasabi sa akin na alagaan siya. Inuulit ang sarili kong mga salita sa akin. Di nagtagal pagkatapos, ikinasal sina Grace at John ng may basbas ko. Dinalaw ni Myra si Kelly sa kulungan at tinanong kung maaari niyang kunin ang papel bilang ina ng kasal. Si Kelly, na umiiyak, ay sumang-ayon. Si Tilly ang flower girl, buong pagmamalaking tinawag ang kanyang sarili na aking pangalawang anak na babae. Mula sa sandaling iyon, hindi na ako si Uncle Bart kundi si Dad. Paglalakad kay Grace sa pasilyo, naramdaman ko na nawala ang mga huling bakas ng aming nagkakagulong relasyon. Kalaunan, nagpadala si Grace ng mga larawan at isang liham kay Kelly, nagpapasalamat sa kanya sa pagpapahintulot kay Myra na pumalit. Naririnig kong pinananatili ni Kelly ang mga iyon sa dingding sa kanyang selda. Samantala, habang naayos ang mga legal na isyu kina Roger at Kelly, nakipagnegosasyon si Reagan ng isang malaking kasunduan para sa amin ni Myra. Sa una ay tumanggi si Clarence, ngunit bago ang paglilitis, nag-alok siya ng isang deal na tinanggihan ni Reagan bilang masyadong mababa. Sa huli, nakakuha kami ng mataas na 6 na pigurang halaga para kay Myra at isang 7 pigurang halaga para sa akin. Ang kasunduan ay maliit kumpara sa potensyal na pinsala ng isang pampublikong paglilitis, ngunit pinilit nito si Clarence na magretiro at ibenta ang kanyang kumpanya sa mas mababa kaysa sa halaga nito. Sa pera ng kasunduan, sinimulan namin ni Myra ang aming sariling engineering consulting firm, na nag-aalok ng mga serbisyong pang-administratibo at engineering.
Sa loob ng 6 na buwan, mayroon kaming 5 empleyado na nagtatrabaho sa malalaking proyekto sa buong bansa. Isa sa aming mga unang kliyente ay si Peter Pembroke, na nagdala sa amin sa hapunan upang humingi ng tawad. Napagtanto niya na kami ay nag-awan ng mali at inamin na halos nabigo ang proyekto nang wala ang aking mga kasanayan sa engineering. Simula noon, inaanyayahan kami sa lahat ng pangunahing kaganapan ng Pembroke, nagtatrabaho man kami sa kanilang mga proyekto o hindi. Si Peter ay isang mabuting tao na nahuli sa isang masamang sitwasyon, sabik na magbayad puri. Ibinenta namin ang maliit na bahay ni Myra at bumili ng mas malaki na may nakamamanghang tanawin ng Kings Park. Ang lumang 5 silid tulugan, 3 banyo na bahay ay nangangailangan ng restorasyon, at ginugol namin ang 2 taon sa pag-aayos nito, nagpapahinga lamang para sa mga holiday ng pamilya, isang kasal, at ang kapanganakan ng maliit na kapatid ni Grace at Tilly, si Byron. Bumuti ang buhay, bagaman paminsan-minsan ay nagkakaroon pa rin ako ng masasamang panaginip, na laging nasa tabi ko si Myra. Mahigit 1 dekada na ang lumipas, si Byron ay 10 taong gulang na at nag-aaral sa Universidad ng Abogasya tulad ni Aunt Reagan. Isang tamad na Sabado, kasama namin sina Grace at John sa aming harapang terrace na tinatanaw ang Kings Park. Naglalaro ng Xbox si Byron kasama ang aking 7 taong gulang na apo, si Bruce, habang sinusubukan ng aking 5 taong gulang na apo, si Hope, na sumali. Itinaas ni Grace ang kanyang ina. Dad, nakatanggap ako ng liham mula kay nanay ngayong linggo, sabi niya nang maingat. Bagaman hindi isang tabo na paksa si Kelly, lahat ay nag-iingat kapag binabanggit siya. Sa paglipas ng mga taon, nakatanggap ako ng ilang liham mula kay Kelly at binisita pa siya ng ilang beses. Alam kong siya ay nasa paggamot at iginagalang sa bilangguan, sa kabila ng pagkakaroon ng 8 taon na natitira sa kanyang sentensya. Ano ang sinabi niya? Tanong ko. Bukod sa iba pang mga bagay, binanggit niya na pinalaya si Roger noong nakaraang buwan, sabi ni Grace. Tahimik kong hit-hit ang aking inumin, nararamdaman ang kamay ni Myra sa aking kamay. May sinabi pa ba siya? Tanong ni Myra. Tumango si Grace. Oo, sinabi niya na pumunta siya para bisitahin siya. Hindi siya mukhang malusog, at hindi ito isang kalmadong pag-uusap. Bibisitahin ko siya sa susunod na linggo para malaman pa ang marami. Tinalakay namin ito ng maikli. Pagkatapos ay tinawagan ko si David Arlight, na ngayon ay isang malapit na kaibigan at pinuno ng Major Crimes Team. Bart, kumusta ka? Kumusta si Myra? Magiliw akong binati ni David. Maayos si Myra, sagot ko, pero nalaman ko lang na pinalaya si Roger. Naging seryoso ang tono ni David. Oo, nakuha ko ang ulat kahapon. Balak kong sabihin sa iyo sa bowling sa susunod na linggo. Lilipat siya sa Adelaide, nagkaroon ng trabaho, at sinabi sa kanyang probation officer na sana raw mabulok ka sa impyerno dahil sinira mo ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng mahirap na panahon, bagaman, at sa tingin ko ay hindi siya magiging problema. Salamat, David. Iyon ang aking alalahanin. Kung may marinig ako, ipapaalam ko sa iyo. Nag-usap kami ng maikli tungkol sa bowling at isang paparating na barbecue bago ako bumalik sa mesa. Tanong ni Myra, David. Tumango ako. Kinumpirma niya ang paglaya ni Roger at nalilipat siya sa Adelaide pero galit pa rin sa akin. Pareho rin ang nararamdaman ko, sabi ko sa pamilya. Ang natitirang bahagi ng araw ay mahina, ngunit tiniyak ng aking pamilya na naramdaman ko ang suporta. Nang gabing iyon, nagising ako na sumisigaw mula sa aking unang bangungot sa loob ng maraming taon. Dito, pinagbantaan ni Roger ang aking pamilya, pinipilit akong gamitin muli ang labaha. Nagising kaagad si Myra, sinusubukang pakalmayan ako. Walang pag-aalinlangan, tinawagan niya ang aking therapist, na mabait na tumanggap ng aming tawag sa ganap na 2 AM. Ipinaliwanag ko ang panaginip habang umiiyak si Myra sa tabi ko. Nakatulong ang pakikipag-usap tungkol dito, at iminungkahi ng aking therapist na ang panaginip ay na-trigger ng paglaya ni Roger at ng aking nagtatagal na pagkabalisa.
Nag-ayos kami ng follow-up session. Pagkatapos, tiningnan ni Myra si Byron, na natutulog pa rin. Gising si Tilly, ngunit nang marinig niya ang aming pag-uusap, bumalik siya sa kama. Humiga ako, at yamakap si Myra. Sa tingin mo magiging problema si Roger? Tanong niya, nag-aalala. Hindi, sa tingin ko maglalaho siya, at hindi na natin siya maririnig muli. At kahit nagawin natin, handa tayo, sabi ko, nagpapahiwatig sa mga kagamitan sa pangangaso na nakaimbak ng ligtas. Tumango si Myra. Sorry, nag-ulo ka sa balitang ito. Okay ka lang. Medyo, sagot ko. Laging magkakaroon ng anino mula sa mga araw na iyon, pero nagtutuon ako sa mabuti ngayon. Nagpapasalamat ako sa iyo, ang babaeng nagligtas ng aking buhay. Tumingin sa akin si Myra ng seryoso. Mahal kita, Bart. Mahal din kita, Myra, sagot ko. Nakatulog kami, at habang hindi perpekto ang buhay, mas marami kaming mabubuting araw kaysa sa masama. Mayroon pa ring mga away, bangungot, at hamon, ngunit alam kong mayroon akong walang pasubaling pag-ibig ng isang babae na gumawa ng lahat ng posible, mga kaibigan na tumanggap sa akin, at isang pamilya na sumuporta sa akin sa pamamagitan ng mga bagyo ng buhay.